Hello mga kababayan. So guys, alam naman natin na pinalitan na si Senator Mig Zubiri bilang Senate President ni Senator Francis Escudero. So lumalabas na parang collateral damage si Senate President Mig Zubiri ng kalokohan ni Senator Bato de la Rosa na patunayan sa taong bayan na gumagamit ng droga itong si President BBM. So, kumbaga man, ang tinamaan ng investigasyon ng PDEA Leaks, no, na nag-ugat sa isang peking dokumento na actually hindi pwedeng tawagin na PDEA Leaks kasi hindi talaga siya legal na papel mula sa PDEA. Bagkus isang papel na nilikha ng guni-guni, no, nitong si Morales, Jonathan Morales, na gustong bigyang buhay, no, sa Senado nitong si Senator Bato de la Rosa. Kumbaga man, ang scriptwriter talaga si Jonathan Morales, pero kumbaga man, ang nagdirect na, nagbigay buhay na sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa. Tapos guys, 'di ba? Itong sa huling hearing, parang ang gustong patunayan ni Senator Bato ay naguutos o na para pumatay ng tao itong si First Lady Lisa Marcos, 'di ba? Parang doon na siya papunta Kasi hihintayin na lang niya na magsalita o gumaling itong si Kumar. Tapos parang syempre dadalhin na rin niya, idadrag na rin niya talaga eventually si First Lady Lisa Marcos doon sa Senado. So, doon talaga patungo si Senator Bato na, syempre, alam naman natin na hindi yun magmamaterialize kung hindi pinayagan o pinahintulutan in the first place ni Senate President Mig Zubiri na maimbestigahan ayon lang doon sa peking dokumento, di ba? Na hindi ma-produce ni Jonathan Morales yung pinaka-original document. Tapos sasabihin pa ni Senator Bato na original, naniniwala siya dahil merong kumbaga man puncher, di ba? Tapos yung mukhang luma na. Kasi lang yun guys, Xerox lang yun. Pasensya na sa pagsasalita ko kasi guys, first day nung dentures ko, sinasanay ko pa, pasensya na. So, kaya kumbaga man, di ba? Itong si Senator Bato, talagang wala namang patutunguhan tong hearing niya, bagkus gusto niya lang patunayan na totoo na talagang yung dokumento ni Jonathan Morales nag-i-exist yun. Kaya nga lang napigilan, di ba? Na kunyari hindi pinayagan na matuloy na ma-raid, di ba? O pinatawag na si dating ES Ochoa, di ba? Executive Secretary Ochoa, pinatawag na para tunungin. Tapos syempre sinabi niya na hindi naman yung totoo, wala siyang pinipigilan na para ma-execute na parang ire-raid, di ba? Wala siyang ganun. So kumbaga man, bali nabutata si Bato, ito naman si Kumar, ang sabi niya kasi yung session daw, kumbaga man hindi pa niya tinatapos. Bali, third session pa rin. Karuktong pa rin ng third session yung itutuloy sakaling gumaling na si Kumar. So, ayan na nangyari. Kasi, sinasabi ni, Senate President Mig Zubiri, binibigyan niya ng, independence, yung mga, senador sa kanilang mga komite. Kumbaga man, hindi siya nag-i-impose kung ano man yung gusto niya, which is wrong. Kasi kaya ka nga pinaka-president, Senate President, ikaw ang pinaka-leader ng PAC. Kumbaga man, grupo kayo, PAC of Senators, ikaw ang pinaka-leader dyan. So, nasa iyo yung guiding light. Iga-guide mo sila kung ano yung gagawin nila. Kung ano ba itong iimbestigahan na to, saan ba ito nagmula. Hindi pwede yan. Alam mo naman na hindi totoo yan Tapos, bibyang buhay mo pa yan. Alam mo naman na So, kumbaga man, ang taong bayan, na-determine kung saan ba patungo itong hearing ni Senator Bato, ma-destabilize ang gobyerno ni BBM. Pero
taong bayan pa lang yun di lalo na mismo ang ang Malacanang, alam na dun patungo ang sirain, no, ang gobyerno ni BBM sa pamagitan nitong Senate hearing ni Senator Bato. So, kumbaga man, last hearing, umattend na si ex-Senate President Mig Zubiri. Sinabi niya na hindi dapat gamitin ng Senate hearing sa mga hearsay lang, mga chismis lang. Pero sige pa rin, ayaw pa rin papigil ni Senator Bato. Ayan, patungo na ang iimbitahan naman niya sa susunod si First Lady Lisa Marcos. Doon na siya patungo So, ayan, na-stop na tuloy. Hanggang dyan ka na lang, dyan na lang yung mapanira mong adhikain sa administrasyon. So, hindi mapipigilan si Senator Bato kung si ex-Senate President Mig Zubiri pa rin ang Senate President. Kailangan mabago para itong si Bato mapigilan, di ba, sa kanyang kalokohan. So, ang gagawin, walang iba kundi palitan si Senate President Mig Zubiri na siya nang naganap. So, pinatutunayan lang dito na dapat ang leader, talagang inaasikaso niya yung kanya, nasasakupan, yung nasa ilalim niya, kung tama ang ginagawa. Hindi pwede na sasabihin mong bibigyan mo sila na independence, gagawin lang nila yung magustuhan nila, kagaya nitong si Senator Robin Padilla. Sinabi na nga na fake news ang SMNI. Tapos siya naman binigyang buhay pa niya na ang SMNI parang gusto pa niyang parangalan sa Senado. Syempre, ayan, hindi mo mahawakan yung mga nasa ilalim mo kung tama ba mga pinagagawa, hindi ka na, kumbaga, hindi ka na nararapat sa posisyon na yan. Kaya, ayun, sinugin na si, Senate President Mig Zubiri. So, kumbaga man, dapat sana, hindi nangyari ito kung hindi niya pinahintulutan itong mga kagaguhan na Senate hearing na to. So, kumbaga man, siya rin ang nagdala sa sarili niya, bakit siya naligwak bilang Senate President. So, ayun lang guys, sinasabi ko, yung saloobin ko na naging collateral damage si ex-Senate President Mig Zubiri sa kalokohan ni Senator Bato na PDEA leaks kuno na gamit ang peking dokumento ni Jonathan Morales na binigyang buhay ni Senator Bato sa Senado. Ayun lang guys, dito na lang ako blessings everyone. Bye!